Magandang araw! Ako nga pala si Calvin A. Trilles at isa akong Technical Service Engineer for Construct Construction Chemicals. In this episode, pag-uusapan natin kung anong iba't ibang uri at kondisyon ng konkreto at kung paano makakatulong ang construction chemicals para maihanda ito sa ating tinatawag na finishing. Bago magsimula sa kahit anong uri ng application, mainam na suriin natin muna ang estado ng ating konkretong palitada o ng ating konkretong ceiling. Lagi po namin sinusulong, kailangan nating makita muna kung anong kondisyon ng ating konkreto nang sa gayon ay ma-pinpoint natin kung anong angkop na materyales na magagamit natin dito. Para sa mga palitada na mayroong tinatawag na debonding o kapak, mainam po muna na sumangguni tayo sa ating mga eksperto bago tayo kumuha o magpagulong ng corrective civil works. Kasama natin ngayon si Kuya Jeff na tutulong sa atin mag-apply ng ating Construct Permaplast products. Ang K222 mixture ay may pot life lamang na 1 hour. Patayo o vertical ang unang application ng Permaplast bago salubungin ng pabalagbag o horizontal sa ikalawang mano. Ito ay para magkaroon ng cross-linking ang una't ikalawang pahid at matakpan ang mga butas ng palitada. Mainam na mag-abang ng hindi bababa sa 3 araw bago magpatong ng skim coat para sa finishing. Hindi kailangan, pero kung gusto mo ng smooth finish, pwede. Hindi. Semento lamang ang pwedeng ihalo sa K201. Hindi rin. Ang K201 mixture ay may pot life lamang na 1 hour. Oo, dahil sa acrylic component ng K201, kaya nitong kumapit sa makikinis na concrete surfaces na madalas na hindi kayang kapitan ng ordinary powdered skim coats. Importante na sundin ang minimum of 2 coats ng K201 para makuha ang pinakamagandang resulta. Ito ay upang maisarado ng maigi ang mga butas-butas at baku-baku ng pader na hindi kayang makuha ng isang mano lamang. Dahil ito ay nagiging rigid film, maaari nang lihain ang K201 pagkaraan ng 1 hour drying time nito o di lampas ng 3 araw matapos maipahid. Rekomendadong mag-abang ng hindi bababa sa 7 araw bago magpahid ng primers. Importante ang paghihintay ng curing time na ito para masiguradong tuyong-tuyo at nakuha na ng materyales ang kanyang angkop na strength o tibay. Hindi rekomendadong i-apply ang Permaplast product sa mga wooden surfaces dahil formulated ang ating Permaplast products na ipahid lamang sa mga concrete-based substrates tulad ng fiber cement boards o kaya naman ay ang ating plastering o palitada. Maaari pa rin gamitin na pang spot ang K201 sa pader na nag-crack. Siguraduhin lamang na walang kapak ang palitada at hindi pa ito napipinturahan. Salamat Kuya Jeff sa pagtulong sa atin sa pag-apply ng ating Construct Permaplast products. Sana nakatulong ang video na to sa mga nagtatanong.
At para sa karagdagang impormasyon pa tungkol sa Boysen at Construct Products, huwag mahiyang magkomento sa video below. O di kaya naman ay tumawag sa aming hotline. Salamat at see you in the next video.